Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, 'no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang buong mag-ahapon ninyo, 'no? Napakaganda po ng pinag-aralan natin kaninang umaga. Simula pa lang po na ang sarap po kasing isipin na puwede po nating gayahin ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Alam ko po na napakahirap pong gawin 'to dahil number one, talagang sobrang nagpakumbaba ang Panginoon. Ginawa niya po ang lahat para maghatid kaligtasan at the same time po maghatid po ng mga biyaya at pag-asa sa buhay natin. Kaya ngayong gabi po, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, balikan po natin yung ah, devotion natin kaninang umaga. Mag-reflect po tayo bago tayo magpahinga. Pero bago po lahat po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, dahil kayo napakadakila sa maghapon, sa buong araw namin, Panginoon. Tinulungan niyo po kami sa aming mga gawain at pinotektahan niyo po kami. At naramdaman po namin na hindi niyo po kami iniwan. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita bago kami magpahinga. Salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, no? Magandang gabi, no? Sa pagtatapos po ng araw natin, tanungin po natin ang ating sarili. Sa mga desisyon ba at aksyon natin, ngayong araw na to, naipakita po ba natin ang halimbawa ng Panginoon Jesucristo? Okay? Sagutin niyo na lang po yung tanong sa inyong sarili. Pagnilayan po natin. Ang pagsunod po sa Panginoong Jesucristo ay isang araw-araw na desisyon. No? Pero bago po yun, basahin po natin salita ng Panginoon. Sabi po dito, unang Pedro chapter 2 verse 21. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawa na dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Ang pagsunod po sa Panginoong Jesucristo ay isang araw-araw na desisyon. Desisyon po yung pagsunod sa Panginoon. Kasi pwede naman po natin hindi sundin ang kanyang mga utos o kanyang mga pinangaral sa atin. Pero ito po ay araw-araw na desisyon dahil gusto po natin magkaroon ng maayos na relasyon at sumunod sa Ama. Dahil sabi nga po sa kanyang salita na kung mahal niyo po ang Panginoon, sundin niyo po ang mga utos niya. Diba? Maaaring hindi perpekto ang ating araw, ngunit ang mahalaga ay ating patuloy na pinagsisikapan na sumunod sa Kanya. Alalahanin natin ang mga oras na nagpakita tayo ng pag-ibig, pagpapatawad at kababaang loob. Ito ang hakbang na nagpapakita ng ating pagsunod sa Kanyang yapak. Bakit napaka-importante ng pagsunod sa yapak ng Panginoon sa Kristo? Dahil ipinakita niya kung paano sumunod ng walang pag-aalinlangan. Paano sumunod na hindi niya tinignan ang kanyang ranggo o sino siya, kung ano siya, di ba? Ang ginawa niya ay sumunod siya ng buong buo sa utos ng Panginoong Ama o ng Diyos Ama para sa ikakaluwalhati ng pangalan ng Diyos Ama. At the same time, para sa kaligtasan at pag-asa na inatid na sa buhay natin. No? Pwede po ba tayo mag-reflect? Ito po yung pwedeng magandang pag-reflectan. Sa bahagi ng araw na ito, naipakita natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus. At sa ang aspeto ng natin pa kailangan ng pagbabago. No? Baka sabihin po na iba, hindi ko na kailangan magbago, okay lang. Hindi. Araw-araw po tayong kailangan may baguhin sa sarili natin. Hindi sa pilitan, pero alam po natin ano po yung mga kakulangan natin, ano po yung mga bagay na dapat ayusin sa ating mga puso. At hayaan natin ang Panginoon na baguhin tayo. Hayaan natin na i-transform niya yung buhay natin. Dahil doon po nagsisimula ang paglago at paglakad at talagang sumunod sa yapak ng Panginoong Jesucristo. Kasi matututo po tayong sumunod sa Panginoon at the same time, matututo po tayong mahalin po siya ng
masigit pa sa kaya nating gawin ngayon, no? Kaya conclusion po, ang pagsunod po sa Panginoong Hesus ay hindi nagtatapos sa isang araw. Ito ay patuloy na paglalakbay. Kaya't magpahinga po tayo ngayong gabi, ah, magtiwala na bukas tayo muling bibigyan ng pagkakataon na tularan ang Panginoong Hesus. Napakahalaga po kasi ng gano'n dahil sinasabi po dito na kailangan po natin magkaroon ng katulad ng puso ng Panginoong Hesus. Mapagkumbaba, mapagmahal at punong-puno ng pag-asa. Dahil yun po yung kailangan natin sa mundong ito. No, kung lahat po tayo ay mayabang, lahat po tayo walang pag-asa, hindi po natin alam kung saan tayo pupulutan. Kaya patuloy po natin tularan ang ginawa ng Panginoong Jesus. Patuloy po natin paalalahanan ang ating sarili na labas po sa kapangyarihan ng Diyos, labas po sa pag-asa na ibinigay niya sa atin. Tayo po hindi po natin alam kung saan tayo pupulutan. Kaya patuloy po tayong manampalataya, ayusin ang relasyon sa Panginoon. At bigyan po ng pansin at patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita. Dahil punong-puno po ito ng mga promises niya na pwede natin panghawakan sa buhay. No? Kaya ngayong gabi, bago po tayo magtapos, tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang at patuloy kaming gabayan sa pagtulad ng halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po ang aming kapahingahan ngayong gabi at ihanda niyo po kami at ihanda niyo rin po ang aming mga puso para sa bagong umaga bukas. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.